teacher, ng instructor namin. Ito, laman nito, tela. Ayan. Tapos ito, laman, marami kasi kami bag doon. Ito, laman nito, tela na hinaluan na giniling na gulong. Gulong ng sasakyan. Ganon. Tapos ito, purong giniling na gulong. Buta yun ang matigas. Ang tigas nun! Giniling na gulong. Puro, wala ko. Sabi sa'yo, pag doon ka nag-practice, tibay talaga ng ano, ang sinisipa pa doon, alulod. Sa English, shin. Ano pa bang tawag doon? Masakit yun eh, pag yung nakanto ka, halimbawa, ang tawag doon. Pag nabangga mo yung paa mo sa upuan, tapos tumama doon sa alulod, masakit yun eh. Bumubukol yun eh, dumudugo yun eh. Yun ang ipinansisipa doon kasi may mga kickboxer kasi doon sa gym namin ng ano, ng karate, martial arts dati, may mga kickboxer doon. Dito kayo sumilpa, tiyarto dito yung paa nyo. Alulod ha, alulod. May mga liniment silang ano, pinapahid sa legs nila. Liniment galing Thailand. Galing Thailand. Bangkok, Thailand. Asa may Bangkok? Basta galing Thailand yung... Thailand ba yun? Thailand nga. Kung saan nauso yung kickboxing, Thailand yan. Thailand. Thailand yan. Muay Thai. Yan, Thailand nga, Thailand yan. Galing Thailand. Ngayon, liniment. Yung liniment na yan, maraming halo yun. May mga galing bark ng puno, may ano, tawag na ito. So kung ano laman nun, na parang medyo malamig, ganyan, mainit. Hindi, mainit pala. Malamig na. Basta parang gano'n kasi nga, mamamaga nga yung alulod mo kasisipa eh. So gagamutin niya ng konti. Gagamutin niya yun, patitibayan niya yan eh. Kaya yung mga nagkikickboxing sa amin, putik-lintik yung ano nun, mga alulod nun. Puro steklat. Yung mga veterano na ano, na kickboxer. Kasi dun sa Yaoyan gym, yung bag, meron silang bag na tinatawag, mukha siyang honeycomb. Mukha siyang pulot pukyut ang matawag doon. Mukha siyang bahay ng bubuyog na mahaba. Mukha siyang hotdog. Ano ba yung hotdog na may arena? Mukha siyang ganun. Kasi ang build niya ganito. Troso. Yung troso na ng puno, yung Meralco. Wala na pala Meralco ngayon na kahoy. Ano? Basta isang troso na sakto lang na mayakap mo kalaki. Sabihin na natin mga 1 foot in diameter. Baka 10 inches in diameter. Ano? Balutin nila ng lubid. Yung lubid, baka. Balutin nila yun. Ilang ikot yun. Matibay na. May lubid na abaka. Diba? Yun pala matigas na eh. Ngayon, yung abaka na yun, bibili ngayon sila ng galon-galon na rugby. May nabibiling galon eh, na 1 galon na rugby. Galon-galon, siguro mga 8 galon. Papahiran nila yung ano na yun, hanggang matuyo, pahid ulit, hanggang matuyo, pahid ulit. Yung kapapahid nila ng rugby dun sa abaka, yun, kakapal na. Ang kapal, sabi siya, pag sinipa mo ng bear skin, ang sakit. Yung sampal dun sa punching bag na yun. Actually, hindi na punching bag tawag dun eh. Diba, ewan ko anong tawag nila. Sayaw eh. Ang sakit! Yung nabuisit ako kasi yung isang trainer doon, in-scam ako eh. Sabi, training kita sa circle. Di naman siya dumating, hindi na napakita. So, kuminan down sa akin. Putay na. Na-scam ako. Visit ko, bumili ako ng pebbles. Yung pang garden na pebbles. Yung nilalagay sa driveway na pebbles. Maliliit lang. Ano makalit yung pebbles na yun? Sinliit lang, malaki lang ng konti sa munggo. At mas maliit pa sa beans ng maliit lang ng konti sa beans na puti. Ganon. Yung pebbles, ganon. Nilagyan ko nun. Putang tigas! Pero pag sinipa mo, magmamarka yung sinipa mo. Ganon. No. Maliit lang yung punching bag ko eh. Tsaka canvas lang siya. Nakabila sa araw ulan, hindi nagtagal, medyo bumigay na yung sa kapitan ng tali. Pero yun ang ginawa ko sa bahay, sinabit ko sa puno. Sabi ko sa'yo, sa bigat ng punching bag, yung kay Mito, pag sabit ko, medyo yumuyukog eh. Ganon. Dahil nandun siya sa tuktok nakasabit. Anyways,
Kaya dahil diyan, pwede ko nang hindi dalhin yung aking punching bag. Yan. Kasi at least doon sa gym na yon, bagamat malayo siya, tingnan natin ang konsumo ko hanggang pag-uwi bagamat malayo siya, libre yung parking. Yan. Yun nga lang pala disadvantage doon. Hindi libre yung internet. 1 hour lang sa mahina. Wala, balik talaga ako doon sa Marcos Highway. Wala tayong magagawa, Marcos Highway tayo. Ano kaya ka mag-withdraw? Ang bayad ko. Parang ngayon na ako mag-withdraw, pambayad kay mamaya. Sa buhangin ko. Okay, withdraw tayo sa BPI. Dami ko ng ang dami ko ng travel Ilang kilometers na kaya? Kanina naka 30 na ako 31. One way papunta kay teacher, hatid, tapos pabalik dito. Punta doon sa gym, ganyan. 31 kilometers. Woohoo! Woohoo! Kung makakita speed ko. Pero ang sarap. Ang sarap magtuloy na. Tara, lalay lang sa banking. Kasi pag bumenking ka, at dumulas ka, puta. Asan ang saya mo? Diba? Asan ang saya mo pag dumulas ka? Kilala na ito, madulas pala gulong nito. Marami nagsasabi. Madulas na gulong nito. Kaya, sabi ko nga, ang pagtutulin should be proportionate to your skill, number 1. Number 2, sa iyong capability ng iyong motor. So that means makina, yung handling, yung gulong, ayan. And number 3, yung road condition. Basa ba, malangis ba, malubak ba? Diba? Paliko-liko ba, pababa ba, paahon ba, diretso ba, yung road condition, gano'n. And sama mo na siguro sa road condition yung, sama talaga sa road condition yung population. Pucha. Kahit na napakalapad pa niyan, kung may mga tumatawid dyan, parang dyan, Marcos Highway, may, ang lapad, pero medyo semi-populated ng sasakyan. Tapos merong U-turn slot kang madadaanan, ay delicates magtulin. So withdraw tayo sa main bank natin. Kasi sayang yung itatawid pala ako pag dito ako nung galing. Wala na, next time. Kita mo bumagal yung van ng katabi ko kasi blind spot siya. That means, tapos tawiran pa, that means may tatawid, diba? Ganon. Hindi yung bumagal siya, tutulinan ko, blind spot yun. Kung may tumatawid doon, edi sa pool, mga ganun ba? Kahit maprenohan mo pa yan, mahagingan mo yan. Yan nga yung mga nagbabiral mga nahagingan tapos na videohan. So, malaman e-bike po siya. Palakpak, slow clap si Satanas Visor. Ang lakas mag-recruit ni Visor. May mga vlogger na rin na ganyan din ginagawa. Actually, dalawa siya so far na nakita ko na vlogger na galit sa e-bike.
And kagat na kagat naman yung masa. Oo nga, ako rin, kanina may kanya-kanya silang kwento. Yung mga ang tawag ng mga netizens. Naalala ko tuloy yung childhood days ko, elementary pa. Actually, baka pre-elementary pa yan eh. Merong nagdi-deliver ng soft drink sa amin. Oy, prospect ko. Visor prospect ko. Prospect. Sundan natin. Baka ano to. Baka makaperwisyo to. Sundan natin. Op. Walang helmet. Op. Walang license. Op. Back to dun sa ginagoogle ko sa bakit ito walang helmet, walang license, walang helmet pareho, pero nakamotor. Ay wala, hindi papansin niya. Hindi naman trending, tapos na trending ng ng kamote riders. Ang trending naman ngayon yung e-bike riders, kanya-kanyang trending yun eh. Ano ba dito? One way yata dito eh. Shit. Parang one way dito. Lahat ng sasakyan. Pero walang one way sign. Tanong na. Hindi, ito ang isang kotse doon nakaharap eh. Yan, basehan ko kung one way o hindi. Or should I say one way na? Baka one way na to, hindi ko pa alam. Anyways, going back nga doon sa sinasabi ko na halimbawa si Google, si AI, sinagot yung tanong ko na yung batas natin ganyan. At sinagot niya na ganito karaming batas, ganito yung na batas na nadi-disobey, ganyan, and ganito lang yung percentage ng nahuhuli na apprehend. Yan. Di ko alam kung bakit doon dumadaan yung tao dahil mas malapit o dahil one way yung dinaanan ko. That I don't know. Kasi wala namang one way sign doon. Alam niyo ba tong farm, na to? Warehouse na to? Grabe yung laman yan. Both bigas and soft drinks and soft drinks, beer, ganyan. Dami laman yan. Lintek ang laman yan. Sino man may-ari niyan? His witch. U-turn tayo rito. Medyo mahirap itong maneuver na to kasi tawid eh. Mabablind spot pa tayo. Whee! Pag pinatawid to, U-turn tayo. Iyan may kakaliwang kotse So mag-withdraw na ako. Now pa lang. So libre din ang parking dito. Motorbike parking. Pangalan dito ay Wickland Center. Ito yung aking resident bank. Basta naman, ang init. Tayo dito, malawag-lawag.
may helmet. Ito, paalis na to. Ito, pwede pa to. Para hindi naman tayo daanan to ng tao eh. Hindi naman tayo magtatagal. Anyways, okay na. Parating pala to. Kala ko paalis. Let's go, sago. Withdraw lang ha. BRB.